lulutuin natin yung binuro kong kanin at isda. Sa una, yan, nag-garlic muna ako ng ginger. Marami yan. Yan lang yung nirecord natin. Next is yung garlic. So, bahala na kayo guys kung gaano yung dami na gusto nyo ilagay. Kung gagawa man kayo ng buro. Yan, nag-garlic na rin ako ng sibuyas. After nga, pinsam-sam ko lang sa plato para pag mamaya nag-isa ko, tagay lang ng bagay sa kawad. So, ito na nga pala guys yung burong isda. Ayan. At saka yung baboy na ilalagay ko. Siyempre, ayan, una ko munang pinirito yung baboy para lumabas yung oil niya. Yung kasi isa magpapasarap sa puro natin. Ayan. Malalo lang siya yung sa lumabas yung oil niya. Then, after pala nyan guys, binawasan ko yung oil. Nung nakuha ko dun sa baboy. Pinirito ko muna una yung luya. Dapat yung luya talagang, alam mo yun, yung talagang naluluto na siya para lumasa siya dun sa mismong oil. After niya, sinunod ko na yung bawang. Then next yung sibuyas. Naglagay din pala ako dyan guys ng kamatis. Mga 2 perasong kamatis. Para gumanda yung kulay ng buro natin. Kasi yung buro natin is burong puti. Burong Kapampangan. Yan. Yan guys, dyan hintay kong maluto yung kamatis para lumabas talaga yung kulay niya. Yun yung magpapaganda ng ating kulay sa ating burong kanin. Ginasagsaw lang siya guys nasa maluto siya. Ito nyo naman guys. Malabas na yung kanyang kulay. After nyan, kinuha ko yung isda doon sa buro kanin. Sinama ko siya sa gisa para maluto siya. So, nakakita nyo naman guys, ang tinti na siyang naluluto. So, yan guys, habang hinigisa ko yan, yung kanin, dinudurog ko na. Para pag nilagay ko dyan sa mismong ito natin. Durog-durog na siya. Ayan. Yung mga konting buo pa. So guys, pagpasensya nyo na yung gilid ng ating kanin. Kasi nga nagluluto ako. Medyo tumatapon-tapon yung mga niluluto ko. So ito guys, yung kanin na yan, mga isang gatang yan, isang gatang at kalahati. Ginawa ko. Ngayon siya ng 1 cup muna ng tubig. Kasi guys, yung buro natin, habang naluluto,